adlaw sa tanan-tanan. Ako gali si Engineer Rooney Albao. Welcome sa Barangayan. Okay, no, atong pag-istoryahan diri about sa mga korupsyon sa sulod sang barangay. Ha? So, tagaan ta kamo sang mga example nga nagakatabo sa barangay kag aton hibaluon, aton dipinsahan ang pundo sang barangay. Bilang isa ka kagawad sang barangay 35, amo ni nga akon nga advocacy sa tanan nga mga barangay nga nagapamati nga malabutan sing aton mga programa. Pamati kamo kay sa isahon ta ining about sa mga korupsyon sa barangay. Okay, isa sa mga korupsyon sang barangay sa isahon naton ining malversation of public funds. Ang pinaka-item din natin diri, pocketing calamity funds. So, welcome kamo sa aton nga programa. Before anything else, ari anay ang mga pahandom. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o epektibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. Okay, no? So aton ini pag-istoryahan kag dari kita sining aton nga topic, no? Ining topic naton about sa malversation of public funds. Magsiling kita nga malversation of public funds. Ano ini? Tagaan ta kamo sing definition. Refer ini siya sa misappropriation sang pundo or misuse sang pundo sang public money bala, no? O kwarta sang pumuluyo pinaagi sa mga public official. Magsiling kita gani nga public official refers ini sa barangay kapitan. Kung barangay ang aton pag-istoryahan, barangay official, barangay kapitan, barangay secretary, barangay treasurer, kag mga kagawads. Pero mostly sini pagsiling kita nga public official who has the custody or control over the funds, tungod sa ilang posisyon bilang kapitan, sila ang signatory, no, sa pundo sang barangay. Naabot siya ganon, sa land bank may account ang barangay, kag kung sino lang ang maka-withdraw, amo ang kapitan kag ang tresurera. Pero supposed to be, kung maayo ini, maayo abi nga pamalakad, supposed to be may endorsement man, may mga resolution sang mga barangay kagawads nga ginaalaw ang treasurer sa pag-withdraw sang amo nga kwarta, or ang kapitan ginaalaw nga gamit sang kwarta. Buti ganon, kinanglanon naton ang mga barangay kagawads. Galing kong kaisa, dire ini ang dire sini ang sekreto nga sekreto mga friends and relatives. Kay tungod ang mga kagawad ginabuta-butahan. Buting ganon, wala kabalo mga kagawads nga may mga withdrawals nagali ang tresurera with the knowledge sang kapitan. So amo ini, no? Malversation of public funds. Kwarta sang gobyerno, mga friends and relatives nga ginagastos, misused, misappropriated sang mga barangay officials. Kung barangay ang atong pag-istoryahan, pero kung local officials, like for example, mayor,
kag mga opisyalis. Mayor kag ang treasurer man dira sang amo nga local agency, no? So amo ini ang mga tao nga involved sining malversation. Dugang pa mga friends and relatives. Dugang pa nga mga definition of terms ining public funds bala mga friends and relatives. Ang mga public funds refer ini sa kwarta nga ginakolekta mismo sang aton gobyerno, halin sa public mostly through taxes, no, sa mga taxes naton, sa mga fees, other nga mga fees dira, sa mga penalidad or other government revenues, no? Amo ini siyang ginagamit sa aton nga mga tao sa gobyerno para mag-finance ang ilang mga public services kag infrastructure, mga friends and relatives. Ang dugang pa, no, ini nga mga pundo ginamanage ni sang government agency or public institution nga meant sa ang pinaka-purpose gid sini nga maka-benefits ang the whole society as a whole. So kung barangay gani ang pag-istoryahan, ang mga constituents, ang mga pamuluyo sa amo nga barangay makabenepisyo kung maayo ang pag-manage sang mga pundo sang gobyerno. So isa-isahon naton ini nga mga bagay-bagay. Okay, no? Ano pa? Ining mga kuan bala, ining ginahambal naton nga mga public officers, makahambal kita kung may ara nga malversation sang pundo sa or kaban sang gobyerno. Kung ining nga mga tao, like for example, barangay kapitan, may custody sa amo nga kaban sang barangay. Ining kaban sang barangay, of course ara dira ang kwarta, damo dira nagasunod nga kwarta. So isa sa mga nagasunod nga kwarta sina dira ti ang IRA inang bala IRA, no? Okay, no? Kuan ina ng allotment ina, no? Para sa barangay nga nagaabot ina every 3 months. Pero ginagastos ina inang mga kwarta nga ina ginagamit ginamanage supposed to be sang barangay mismo, labi na gid ang kapitan kag tresurera or tresurero. Okay, no? So dapat ang inang magkaroon lang sing malversation sa isa ka public official kung ang pundo or ang kaban sang barangay or syudad or munisipyo kag mga property dira no? Sila ang may control, sila ang may makadispose, sila makapasulod, sila maka-withdraw sang amo nga mga punto. Okay, ano pa? Nga mga lantaw ta nga mga faktor. Kung ini siya ginamisyos sang amo nga politiko or ginaalaw niya iban nga mga tao nga maggamit sinang politiko, no, hindi kinanglan nga intentional ina ang negligence gani pabayaan mo bi ang pundo sang barangay or sang kaban sang syudad. Magiging guilty kasi sining ginahambal naton nga misappropriation o misuse, mga friends and relatives. So amo ini ang dapat naton pag-istoryahan.
No? So maghatag ta karon dugay-dugay sang mga example, mga friends and relatives. Before anything else, Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina like Flavowaska. Epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction. Bang-banga na ga! Sapul mo, baby! Extend Supplement for Men. Isang kapsula ka lang. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. okay, so padayon kita sa atong na programa ining baranggayan. Baranggayan, mga friends and relatives, mga issues sa barangay nga ang pinakatinutuyo ta sinadire mabuligan mismo ang mga pumuluyo nga malikaw sila nga maging biktima sang mga korupsyon sa barangay. No? Okay, sige. Padayon kita, mga friends and relatives. Ano ang dapat naton pag-istoryahan? No? Istoryahan naton dire ang pakiting calamity funds. So, tagaan ta kita example, isa ka barangay, no? Na medyo gitigo sang bagyo, no? So, pagkaigo sang bagyo, of course, ang mga tao dira problemado, ang membro sang barangay. So wala makaon, ang mga balay nila nagkalaguba, no? Kinanglan sing clean up operation. So ang local government, sampo lang ini mga friends and relatives nga mo ini actually ang kakatabo sa aton man nga mga barangay. So gina-refer naton ini sa mga 61 ka barangay sang Bacolod City or sa mga guwaman sang Bacolod City, sa mga tupad nga mga kabaranggayan, tupad nga mga syudad kag mga kabanwahanan. Of course, may mga natabo man sa ila nga mga earthquake, kung kaisa ining volcanic eruption, mga friends and relatives. Kung kaisa ti ginigo man sila sing bagyo, kung kaisa ginigo man sila sang lino. So amo ini ang gakatabo kung may mga calamity nga natabo sa isa ka barangay. Ang natabo sini ang local government kay identify nga ang isa ka barangay ginigo sang bagyo, no? So nagkalaguba ang balay, ang mga ang mga pumuluyo mismo wala sing istara, nagakadto na lang sa mga evacuation center. Daw pariyo man bala nagakatabo dito sa sa ining paglupok sang bulkan Kanlaon. So kadamo mga kabaranggayan sa palibot sang Kanlaon nga ginigo man sining aton nga paglupok sang sang bulkan. So identified sila mismo, ang national government identified nga kinanglan nila bulig. Sa ining example nga ginahatag ko, ang local government, hindi ang national government. Ang local government nag-release sang media milyon ka pisos para sa calamity fund or aid sa paghatag sang relief operation. Dira, included na dira ang mga food packs, mga temporary shelter, or mga pagkaon
nga ginahatag mismo sa mga evacuees or mga habol, ulunan, moskitero, kag iban pa nga igo mismo sining bagyo. So, kinanglan man sang clean up operation. Sa mga barangay, no? Isa ini ka senaryo nga nagakatabo. Galing kay tungod sang pagka sungak sang kapitan, initanan nga mga ayuda lokal nga ayuda sang local government, ginswapang niya sang mga sungak nga kapitan. So anong kakatabo? Mga friends and relatives. So may ara nga 500,000 or media milyon nga calamity fund ginhatag sang local government. So, ayos na. Pasalamat supposed to be ang mga barangay nga sa diin gindeklarar nga state of calamity. Kaya nga makabaton sila sang media milyon nga aid halin sa local government. Pero ano ang natabo kung lang taon ta mga friends and relatives? Isa-isa ta ini kay gusto ko maintindihan. Ining bulig sa mga local government, maayo ini mga friends and relatives. Maayo ini in the sense nga makabulig mismo sa pumuluyo, no? Makabulig mismo sa pumuluyo nga napiktuhan sang amo nga bagyo, no? Pero anong nagakatabo mga friends and relatives, no? So ginbutang sa bulsa ang calamity fund, amuning natabo mga friends and relatives. Ang barangay kapitan ginreport niya nga 500 ka mga relief packs ang gindistribute niya sa sinang mga pumuluyo nga naapektuhan. O galing ang realidad nga 200 lang ka mga relief pack ang ginhatag mismo. However, only 200 families in the barangay confirmed receiving aid. Na-confirm nga 200 lang instead of 500 mga friends and relatives. So, dako nga sibuyas Bombay. Kag mismo, madamo ang nag-claim nga they only got rice and noodles worth less than 100 pesos. Damo nag-complain mga friends and relatives. So, ini nga mga complain, kung imo lang taon, mga friends and relatives, amo ini ang problema. Amo ini ang problema. Kay ang mga tao, ginlista sang kapitan, ginreport niya, nga 500 ka mga tao nakabaton. Kay supposed to be, ining 500,000, ikuan mo na mo, i-allocate mo na para sa mga apektado sa among bagyo. O galing, mga friends and relatives, 200 lang report niya, no? Ginlista, ginreport niya, 500 na nakabaton sang relief packs. Pero 200 lang ang actual nga nakabaton. Ang lista, 500. Pero ang realidad, 200 lang ang nakabaton. Mga friends and relatives, kag adtong mga nakabaton, ang mga nakabaton, nakabaton lang less than 100 pesos. Grabe, mga friends and relatives. Ini nga mga problema, kung imo lang taon, aton istoryahan. Hibaloon ta. Ang pinakamadalom nga nagakatabo sinadi, aton hibaloon. Ialbaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado
at oportunista. Okay, sige. Na? So, ialbaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado, kag oportunista. Na? Sige, sige. Ano pa? Ang mga facts. Inakuwataan na yung mga facts sini. Na? Kung nga nagka-problema. Ang natabo, ang kapitan mismo o mga barangay officials, included na ng barangay treasurer, nag-submit sila sa mga resibo or gin-liquidate nila ang amo nga kantidad nga media milyon. Nagkuhan sila, hatag sila sing resibo, ang mga barangay official, kapabalo ko nung nagkuhan sila, nagpamakal sila kung pila ang amount, amo na ang ginabutang nila sa resibo, mga friends and relatives. So, accordingly, ang kada kan goods nga ginabakal nila, according sa resibo nga gin-forward nila, mga friends and relatives, 120 each, while ang matuod nga presyo 30 lang. 30 lang. Ginbutang nila sa resibo, gina-fake nila ang resibo, mga friends and relatives, sang mga kapitan kag tresurero, sang amo nga barangay. So, overpriced ang pamakal nila. So, siling ko no, mga friends and relatives, okay, no? So amo ini, no, imbis nga tag 30 ang aktual nga presyo sa amo nga can goods, tag 30 lang, pero ang ilabutang sa resibo 120. May difference actually nga 90 kada can goods. So dako gidya, grabe diyang kupit sang kapitan kag mga barangay official. Tunga-tunga na sila damo. Hindi man tanan ma-materialize kung ang kapitan lang. Kaya ang kapitan, ga-order naman na mostly sa nabalaan ko ga-order naman siya, kang tanan nagapalakat sinadira mga ang tresurera. May nabalaan gani ko yung isa ka barangay nga ang tresurera tresurero may ara siya nga kuan mo ng bulto-bulto nga mga resibo nga blank receipts. Ginabakal niya ang among resibo blanco kag amo nang gamito niya para mag-liquidate sang mga ginapasulod niya nga mga mga para sa liquidation. Ang liquidation na kinanglan mo da resibo mo. Ang resibo gina-fake ang resibo, ang ang supplier nga ginbaklan, sila man lang. So amo ni gakatabo, sila man lang gapirma sang mga resibo, kag kun imo lang taon inang mga resibo, isa lang o dua o tatlo lang ka mga supplier. So ang gakatabo sinadik ko sa sibuyas Bombay gid, kay imbis nga ang pumuluyo makabaton sang amo nga mga goods, ang gakatabo sinadere portion lang, mga friends and relatives. Lantaon ta karon ang mga nagakatabo sila. Okay. Ano pa, mga friends and relatives? Anong natabo? May mga reklamo man halin sa mga volunteers nga supposed to be makabaton kay may mga clean up operation inimo. Pero may mga volunteer nga wala mismo nakabaton. Wala nakabaton sa mga compensation or portion lang, depende sa ginistoryahan. So ang nakatabo,
may mga payroll man kay tungod ti may kuan nimo may operation gid iniya kinanglan mo mga manpower, kinanglan mo mga tao. So kinanglan ang mag-distribute sining mga goods according sa payroll records. Tag 200 ang ginahatag sa mga nagabulig, mga volunteers kada isa. I do not know kung inadlaw ini 200 kada adlaw sang kada mga volunteers, mga friends and relatives. Pero ang gakatabo nga ini mga volunteers nag-claim that they never received that compensation nga 200 kada adlaw. Kita mo lang mga friends and relatives, Media milyon ang ginhatag sang local government para sa sining mga nagakatabo nga calamities. Pero ang mismo ang mga tao nga nagabulig sa clean-up drive, ti kun bagyo ganin da, grabing basura na mo. Grabe ang mga kalat nga teenager na yabi, mga dahon, mga puno sang kahoy nga nagkalaguba, nagkalatumba. So clean up drive ang kinanglanon, mga friends and relatives. So kay clean up drive kinanglan mo mga tao, tigin promisahan kag ang payroll mismo nga gin forward for liquidation. May mga volunteers kuno nga nagbaton kada adlaw 200 each. Ti sumaho na tanan ni pila ka mga manpower, pila ka mga volunteers kada adlaw 200, pila ka adlaw nga clean up drive nila, ti may suma total, may amount mga friends and relatives na may amount nga nabutang dira for liquidation. So ang payroll nga records actually fake man nga payroll records. Ang purpose gid sinadriya ipakit ang calamity fund, ibutang sa bulsa ang pamangkot kay sinubulsa, mga friends and relatives. Okay, kay sinubulsa. So bulsa sang kapitan kag may share man da ang bulsa sang tresurero So amo ining gakalatabo, ini una pa lang ni nga example of malversation of public funds, mga friends and relatives. May corresponding ini nga mga kwan mo, nga mga ining legal provision kag mga penalty. Anong nakatabo? So may mga investigation nga ginhimo mismo ang COA. So, nahibaluan, mga friends and relatives, that instead of 500,000 nga pundo nga ginatag sang local government, ang COA ginaudit ang barangay and found out nga over 250,000 hindi ma-account. Kaya nga, ang tanan nga resibo nila, piki. Na-liquidate man kuno, galing ang liquidation nila, puro hausyaw nga liquidation. Ang mga resibo pa nila, ang issue sang resibo, ang perma, hindi ang supplier, kag overprice, mga friends and relatives. So, ang ginahimo nila, fake nga resibo, nga ginsubmit nila, kag mga non-existent nga mga supplier, mga friends and relatives. So amo ning kakatabo sa mga pumuluyo, dapat hibaluunta kung ala kita sa barangay, supposed to be ang mga mga kagawad, magakwan gid niya mo, maging may sila bala ang buses, silang representante sang pumuluyo. Supposed to be every now and then mangayo ini sa treasurer kag sa kapitan sing detailed information. Ang problema lang
ang treasurer wala man, hindi man nakipagkita kung tion sang sesyon. Hindi mo man sa ma-question kay gina balabagan sang kapitan. Isi-schedule lang niya kung may mga pamangkot kamo sa tresurero, i-palang ninyo, kadto lang kamo sa treasurer, pero hindi na bala formal, kay nga wala na sa sesyon. Magkadto katuya, hindi na official nga mga documentation nga imo pa ngayon. So supposed to be, ang barangay mismo, o ang mga kagawads dira, or kung ano man nga komitiba, maka-request sang transparency. Ang butsing ganon, dapat providean ang mga kagawads or ang membro sang council sang listahan kung sino nga mga tao ang naka-avail sining aton nga calamity fund. Kung 500 ka mga sa ginambal na kung kagaina, 500 ka mga beneficiary or 500 ka mga relief goods na ginpanghatag, ti ang mga ngalan kung sino ato ang mga 500. So sa investigation according sa kuwa, na balaan sang kuwa mismo nga over 250,000 ang hindi ma-account. Ti din nagkadto ining 250,000 butsing sobra pa sa tunga. Sobra sa tunga kay over 250,000 mo hindi na account. 500,000 lang ang ang local funds nga ginhatag mismo sang local government. Okay, now padayon kita sining aton nga expose or ining aton nga topiko baranggayan. Mga malversation of public funds sang barangay or siling nato na corruption sa sulod sang barangay. So according sa kuwa, over 250,000 ang wala na account. No properly accounted, wala. Kag na found out sang kuwa nga ang mga resibo nga gina-forwarded to are fake receipts sa liquidation bala. Kag ang mga supplier mismo non-existing nga mga supplier. Ti ang mga resibo na may mga letterhead man na. So may mga cellphone number man na dira, may mga contact man dira kung mga legal nga mga supplier. Ti ang kuwa may mga pamaagi man na sila to validate mo ining mga supplier, mga friends and relatives. So, pag na-validate nila, pag nabalaan nila, nga inang supplier, non-existing na. Wala na butsing ganon. Siguro sa una, nag-exist na siya, nagabayad man tax, pero sa ulihi, wala na. Resibo na lang ang nabilin. So, ang resibo, amo man ang ginagamit sang mga corrupt nga barangay official, amo man ang ginabakal nila sa ila mismo nga drawer. Makita mo kadamo sila sing stab by stab nga mga resibo. Hindi man na ila resibo kundi resibo sang mga supplier nga puro blanco. Actually ang mga suppliers ini kung imo padalman pagid ini, medyo hausyaw gid. Kay ini kabalo kita nga gina-fabricate lang ini isang barangay. Ang mga supplier mambal man lang na iya. Wala, close na kami. Kag ginkawat lang ina ang mga resibo sa amon. Kung nga aara sa barangay, we do not know. So ang kamaturan nga ang barangay treasurer kay siya ang nauyat sang mga resibo mo. Ti siya dra gina mismo kung mapamatud-an
nga ang may kunayban sabi ang kapitan kag ang treasurer dire makita mo gidya nga ang pagpangawat ang pagbutang sa bulsa sa calamity fund real, hindi iniyaya fake news, mga friends and relatives. Ha? Okay. Ano pa? Ha? So, may investigation, mga barangay official, included sang treasurer, amuning mga findings mismo sang kuha. Ang barangay officials, including sang treasurer kag kapitan, were found nga gin-deposit nila ang pundo nga sa ginambal na naton mga more than 250,000 sa ila nga personal account, mga friends and relatives. Pangawat gid niya. So anong natabo? Found out nga gin-deposito nila ang kwarta sang ang sobra bla kundi 500,000 ato or media million nga pundo sang local government nga ginhatag sa barangay para sa calamity nga purpose. Ayuda ayuda nga ginahatag sang aton nga local government. So ang natabo, according sa investigasyon, may finding sila nga ang barangay treasurer upod ang barangay kapitan nakita may mga paper trail nga gindeposito nila, may mga investigation mo gindeposito sang kapitan kag sang treasurero ang among 250,000 more sa ila personal account. So amuning kakatabo, pangawat gidya, pakiting calamity funds, mga friends and relatives. Okay, anong mga consequences niya after sang investigation? Sang finding sang kuha? Ang kapitan nga involved sini upod sa iya nga treasurera was suspended and later faced charges for malversation of public funds and falsification of public documents. Amo na mga friends and relatives, nga katabo gin-suspender ang amo nga kapitan upod sang iya nga treasurera. Ti kalamay Okay, so dugang pa sa sining aton nga programa, mamati kita anay sa mga espesyal nga mga pahanando. DTX Coffee Mix na gabi toksipay namuling mapaniwang kay Totong at kay Inday. DTX Coffee Mix na was na pinuan diabetes ligawan. O magkape na ta DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Okay, sige, padayon kita, mga friends and relatives. So, ibalaon ta karon ang mga hindi suspended na niya, di kalamay niya So, sa mga kapitan nga nagahimo, sine nga wala pa mismo, actually kadamo ko nabalaan ng mga kapitan, nga nagahimo na sine, galing sing, wala sing may maisog bala, nga naga-complain, wala sing maisog, nga nagapadangat sang ilang mga mga reklamo sa kinauukulan. So supposed to be kuwa ini mo, ang kuwa palapitan mo, ang DILG palapitan mo, kag ang aton nga sangguniang panglungsod kung diri kita sa idalom sang syudad, or ombudsman. Ombudsman kinanglanta mga pumuluyo mismo
dapat may isog-isog lang mo. Galing kung kaisa bala, bisan isog ka pa, kung wala ka upod, wala ka upod lang nga mga kagawads man, nga magpabakod sang amo nga complain, amo man ni kung kaisa mo. Daw hindi bala ma-materialize. Labi na gid ko ang Kapitan Puderoso, kag ang Kapitan medyo protected sang mayor, nga bisan anong himuon yang mga kabulastugan, ginapayungan man sa gyapon sang mayor kag sang congressman. Tiyan mo ni kung kaisa, ining mga barangay kapitan gahimo sine. Kung sino man ang mga naiguan sila diri, abi medyo hinay-hinay. Kay basi mabala maubos ang buwinas. Maubos ang buwinas, kag ang katabo sina diri kaluluoy gid ang aton nga barangay kung sa gihapon nagapamalagpag ang mga kurap nga kapitan, mga friends and relatives. Okay. So, consequences ini DILG nag-order mismo sang special audit sa amo nga barangay transaction for the last 2 years. Dapat lang. Ang problema lang kaya ang DILG naton, base ginadalaan la permisang siupaw, ginadalaan permisang salted egg, ginadalaan permisang prutas ang kapitan. So kung kaysa ang DILG nagatulog-tulog na lang man, kaya nga may ayuda man silang sa halin sa kapitan nga haslo. So amo ni kung kaisa. Ang mga ining aton nga siling nga korupsyon, kung kaisa hindi ma-materialize, kay wala nagaupod ang buwinas. Ang mga tao nga nakabalo, amo nang hambal nila kuno mo. Evil will triumph if good men do nothing. Kung ang mga maayo hindi maghimo sang kayuhan, hindi nila pag-i-implement ang what is in dalayi, ati problemado gid ini sang aton barangay, hindi lang kay barangay, sang aton nga syudad, hindi lang kay syudad, sa aton nga nasyon as a whole. Kung ang mga gobyerno amo mismo ang nagaproteksyon, nagahatag proteksyon sa mga korupsyon nila nga mga tao. So ginlay ang mga legal sina diri, before anything else, ari anay balaho, ari bala anay. Ialbaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Ialbaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Okay, so mo lang pinakakinanglan, kay ginahambal da nga evil will triumph if good men do nothing. So kung may natira pa lang kaayuhan or maayo sa puso nyo, do something. Awayon naton ang korupsyon sa barangay, mga friends and relatives. Okay, so padayon kita sining aton nga expose, sining aton programa Baranggayan. So may mga legal provision kung butang ka sang ang calamity fund bala, ibutang mo sa bulsa mo para sang nakita naton diri sa aton nga example nga ang media milyon 250,000 amo ang ginbutang niya sa bulsa niya. Kaya nga, gin-deposit mo sa ilang personal account sang treasurer kag sang kapitan. Ito yung mostly sinadri, ang sanggang dikit, mga friends and relatives, amo ang kapitan kag ang tresurero. So, hibalaon ta, anong legal provision? Sa Revised Penal Code 217, ining direct malversation, guilty ka kung gibutang mo sa imo bulsa, gin-deposit mo sa imo personal account or mga mga account man nga hidden
Hindi gid mo na sila nila ipalayag bala. Tingin ko na nila, istorya ko sa inyo, ang mga nagkakatabo sa mga barangay kung paano nila mapalusutan ini. So, ini actually, expose ini sa barangayan. No? So, ako gali si Engineer Rooney Albao, nag-expose sining mga bagay-bagay. So, kung guilty ka sa pagbulsa, sa pagdeposit sang kwarta sang gobyerno nga calamity fund sa imong personal account, may penalty ni mga friends and relatives. Prison mayor to reclusion temporal, 8 years to 12 years. Kag may penalidad ini nga 100,000 kag disqualification from serving public office. Amo ini mga friends and relatives. So, si 8 to 12 years nga imprisonment. Depende sa amount, pero may corresponding ini siya nga penalidad 100,000 kag disqualification. You are not allowed to run sa public office kung ikaw isa ka kapitan, kung ikaw man isa ka tresurero, or isa ka barangay kagawad, nga nagahimo sini, ang kakatabo sini, kung guilty ka, 8 to 12 years nga imprisonment, mga friends and relatives. So, amo ni ang aton una nga expose sining malversation of public documents. So, salamat sa inyo pag-upod. Kung kamo may mga pamangkot, pwede kamo ka-share, subscribe, tag-like sa aton nga ining account naton sa aton nga Facebook, mga friends and relatives. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton. So sa tanan nga guilty sini hindi lang sa diri sa 61 barangay sang Bacolod, sa mga tupad man nga mga kabaranggayan sa lagkalain-lain nga syudad kag munisipyo. Ako si Engineer Rooney Albao, nag-expose sining mga bagay-bagay. Dapat hindi na himo ini sang aton mga swapang nga kapitan kag mga treasurer. Isa-isa unta ini. Ining issue ini lutuon tagid ang aton mga pumuluyo. Share ninyo sa inyo nga mga tupad balay, sa inyo labi na gid sa mga politiko nga mga kilala ninyo, i-share ninyo ining aton nga programa. Ang pinaka-purpose ni nga maedukar nato ng aton pumuluyo. Kag mabalaan naton ang ginahimo sang aton mga barangay officials. Ang pinakadalom gid sina diri amo ang mga barangay official. Kapitan man siya, treasurer man siya, secretary man siya, barangay kagawad sila diri. Dapat maedukar sila kag makahibalo sa mga modus operandi sang kapitan, mga friends and relatives. Ti kwarta sang gobyerno, mga pundo, hindi na nakaabot sa pumuluyo. Kaya nga, sa example na nato ginatag na diri, media million, 250,000 lang, puro piki pa nga mga dokumento, piki nga mga resibo, piki nga payroll, ang mga tao nga ara-dira, sila lang man mismo ang nagapirma-pirma, ang mga tao sa barangay, may ara man gani nga ang nagapirma, Kristo sa Bulangan. Kristo sa Bulangan, ang isa sa mga signatory man, mga friends and relatives. Mostly sinadere ang nakinabang sa ining modus operandi sang kapitan, ang mga pamilya niya. Ang nakinabang di pamilya niya mo. Kaya tanan nga mga calamity funds, bisan ang pamilya niya hindi nagakinanglan. Kay maayo man ang ilang balay. Wala man sila napiktuhan sang bagyo
wala man nagkalaguba ang ilang mga balay dira. Pero mostly nga mga ayuda nga ginahatag sina dire ang iyasang kapitan nga mga supporters, ang mga pumuloyo ga gutom, nagatanga, nagalaba ang liog kay tungod nga wala sing nag-abot sa ila nga mga bulig. Kay nga ginbulsa sang kapitan ang iyang mga staff dira sa barangay, amo lang ya ang nakabaton. Sa amo na sa mga tupad ng mga kabaranggayan, amo ining nagakatabo. So pamangkot-mangkot kamo sa inyo mga kagawads dira, sa inyong mga mayor, pamangkot kamo kung pila gidya ang nag-abot nga kwarta sa barangay. Ang problema lang, ang barangay kapitan ginahide niya. Wala iya gina-disclose ang mga bagay-bagay kung may mga programa ang lokal para sa barangay. Ang mga iban nga mga membro sang council wala maan, kay nga ginasekrito sang amo nga kapitan. Sa liwat, kung may mga kulang-kulang pa ang akon nga esplikasyon sinadire, pwede kamo kapamangkot. Sa comments dira, butang kamo sa inyong pamangkot, kay aton ina pagatamdon, aton sabton, kag klaro, aton ipaibalo sa pumuluyo ang mga ginahimo nga kabulastugan sang aton nga mga barangay official, mga friends and relatives. Ialbaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Sa liwat, ako si Engineer Ronnie Albon, kapasalamat gid sang inyong pag-upod sa sini nga programa. Share nyo subscribe ka mo, i-forward nyo sa inyong mga kakilala, sa mga gwa sang bakulod dira, i-share ninyo ini. Kay kung makaabot ini sa inyong mga kapitan, kag kung guilty siya, medyo hindi na siya masyado baka-baka gidra sa barangay, kay bistado na ang ila ginahimo nga mga kabulustogan. Sa liwat, mayong adlaw sa inyo tanan-tanan.